paghahanda ng National Capital Region ng Police Office sa nalalapit na November 30 rally. Ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Major Asilo, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sirs, at sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang hapon po. Major, ayon sa ulat, i-deploy ang 15,000 na pulis para sa rally sa November 30. Pwede po nyo bang ilahad ang ilang porsyento ng deployed personnel ang manggagaling mismo sa NCRPO at ilan naman po yung reinforcements mula sa ibang rehiyon ng ating kapulisan? Yes po. Sa kabuuan po, meron po tayong 15,318 na personnel na i-deploy para po sa ating November 30 na trillion peso march. 8,806 po dito ay manggagaling mismo sa NCRPO at 6,292 naman po yung augmentation natin mula sa iba't ibang rehiyon. Ibig sabihin po na nasa 57% ang magbumula sa NCRPO at nasa 41% naman po ang ating reinforcements. Pinapakita po nito na meron po tayong malakas na suporta mula sa PNP para po ma-check ang seguridad at kaayusan po dito sa Metro Manila. Major, paano po pinaiting ngayon ang intelligence gathering at monitoring at ano po yung partikular na taktika ninyo sa social media monitoring para maiwasan yung pag-udyok ng kaguluhan lalo na sa mga kabataan? Opo, mas pinaigting po at pinaaga natin ang ating intelligence cycle sa ngayon. Sa social media monitoring po, nakafocus tayo ngayon sa pag-detect ng mga anonymous accounts na nag-iimbita ng karahasan, pag-flag ng post calling for vandalism, physical harm, or organized disruption at real-time coordination po sa mga organizers para mapigilan po yung escalation, lalo na po sa mga kabataan. Pinapaalala ko po, hindi naman po bawal ang magprotesta, pero po yung tahasang panawagan na manakit, manira o manggulo, malinaw po na ito ay element of inciting to sedition. Naku Dil, no? Diyan yung partnership talaga ng CICC tsaka ng PNP-ACG sa pagmomonitor ng mga calls for violence dyan sa November 30. Pero Major, dahil sa nangyaring kaguluhan noong September 21, ano po yung bagong hakbang ng NCRPO para masiguro na hindi na mauulit mga ganitong insidente lalo na sa mga critical convergence points natin? Marami po tayong bagong ginawa. Kung baga po, marami po tayong lessons learned sa September 21. Isa na po dito yung ating maagang establishment ng containment rings, pagtaas po ng presence ng ating mga covert personnel lalo po sa mga entry points at mas malapit na koordinasyon po natin sa mga local government units lalo po dun sa mga areas kung saan po magkakaroon po tayo ng mga pagtitipon. Meron din po tayong koordinasyon sa ating mga barangays at mall security para din naman po maiwasan natin yung mga salisik or yung theft po na maaaring mangyari po lalo po at marami po tayong mga kababayan na magtitipon-tipon at magsisiksikan. Layunin po natin ang zero confrontation, zero violence at zero property damage. Ma'am, kailan po magsisimula ang full alert status ng NCRPO at ano po ang ibig sabihin nito sa ground level? Bali po ang ating full alert status ay magsisimula sa Friday, September 28 ng 5. At ang ibig sabihin po lamang nito ay lahat ng personnel namin ay on standby. Canceled muna po ang aming mga leave at wala rin po muna po kaming mga off. Ang CDM units po namin ay ready for immediate mobilization at 24/7 po ang command and control operation namin sa lahat ng aming mga districts. Major, paano sinusulong ng NCRPO ang real-time response kung biglang tumaas, biglang naging violente yung mga demonstrators natin sa ibang lugar? Magpapakalat po ba kayo ng mga CCTV sa mga lugar ng rally para live monitoring? At kung sakasakali, ilang CCTV naman po ang gagamitin natin? Handang-handa na po ang NCRPO lalo po sa ating real-time response. Sa katunayan po, before pa itong weeks before po is nagkaroon na po tayo ng installment or pag-install ng ating mga CCTV para po sa ating real-time monitoring. Meron po tayong yung tinatawag naming war room na may full live monitoring. Meron po tayong command post at integration po sa city at MMDA na CCTV systems. Sa mismong rally sites po, meron po tayong mga CCTV units na ilalagay gaya po sa Ayala Bridge, sa Liwasang Bonifacio, ganun din po sa EDSA Shrine, sa People Power Monument at sa Quirino Grandstand, ganun pa rin po sa ibang convergence areas. Mayroon din po tayong mga standby na reserved CDM
companies, yung mga contingents po natin, yung ating quick response teams at may EMS po or yung mga medics natin sakali pong magkaroon po ng mga ilangan ng medical assistance mula sa ating mga protesters or ganun din po sa ating mga kababayan na nandun po sa area. Ma'am, ano po ang hakbang ng NCRPO para mapaalala at measures para sa mapayapang pagtitipon ng mga dadalo? Simula po ay nagkaroon po tayo ng dissemination sa ating NCRPO social media pages. Ganon din po yung ating koordinasyon sa mga organizers. Malinaw po na ang layunin natin ay maging maayos, organisado at payapa po ang mga gagawing pagtitipon natin sa November 30. So patuloy po yung ginagawa natin na koordinasyon. Meron po tayo mga coordinating conferences at meetings sa organizers para maging malinaw po sa kanila yung atin pong yung nilalaman ng permits na ibibigay sa kanila at kung ano po ang mga dapat at hindi dapat nilang gawin para po hindi naman po ma-revoke yung kanilang mga permits. Ako, Major, ano na lang po yung mga mensahe o paalala nyo na lang po dito sa dadalo sa November 30 rally? Sa lahat po ng makikiisa, dalhin po ninyo ang inyong paninindigan ng mapayapa at may respeto sa batas. Huwag po tayong magdala ng patalim, armas, alak o anumang bawal sa public gatherings. Makinig po tayo sa ating mga marshals at sundin ang traffic and safety advisories. At kung may makita po tayong unattended na bag o kahinahinalang kilos, agad pong lumapit sa pinakamalapit na pulis o marshal. Ang NCRPO po ay nandito hindi para pigilan ang inyong karapatan, kundi para maging tiyaking ligtas po ang lahat sa pagtitipong ito. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO.